Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, isa sa mga pinakamasamang kalaban natin ay ang kawalan ng pag-asa. Pero isa naman sa pinaka makakatulong na kaibigan natin ay ang pananampalataya. Don't ever forget that. Our worst enemy is hopelessness. But our greatest friend that can strengthen us is faith. Kumusta na ang iyong pananampalataya? Malakas pa ba ito? O baka nanghihina na dahil sa iyong pagdududa, sa iyong mga nararanasan na pagsubok sa buhay? Baka nanghihina ang iyong pananampalataya dahil sa mga takot mo at pangamba sa buhay. Kaya naman bumabalik tayo sa banal na misa para magpalakas tayo muli sa pamagitan ng banal na katawan at dugo ni Kristo. At para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap ng Pasko ng pagkabuhay,
ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming pinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa mga nakarinig sa kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyo lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ng Panginoong Diyos, sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan.
Kami ay iligtas, tubusin mo. Poon kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng puon ay pagpapalain. Magmula sa templo ang mga pagpapalay, kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon, Pedro, Tomas, na tinaguriang kambal, Nathaniel na taga-Cana, Galilea, at mga anak ni Zebedeo, at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong nahuli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat ng puno ng isda. Hindi sila ganong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, nakakita sila roon ng baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno na malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal kayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuhang tinapay at binigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and Happy Easter po sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol kay Satanas. Gumawa daw po siya ng isang tindahan kung saan nagbebenta po siya ng armas, panlaban sa kabutihan at kabanalan. Ito po ay para sa kanyang mga kampon, para meron po silang magamit sa kanilang paghahasik ng kasamaan. Dito po sa tindahan ni Lucifer, makikita niyo po yung pabango ng pagnanasa. Meron din po dyan yung kutsara ng katakawan. Meron din daw po binebenta ang demonyo na kwintas ng kayabangan. At makikita din niyo po yung kutsilyo ng galit at meron din po siyang binebenta ang salamin ng inggit. Kaya napakarami pong mga tao ang nagkakasala dahil meron pong sandata ang kampon ng kadiliman. Isang araw po, merong isang baguhan na demonyo pumasok sa tindahan ni Taning. Tumitingin-tingin itong demonito at nakakita po siya kasabit sa ibabaw ng dingding isang malaking martilyo at 3 malalaking pako. Medyo may kalumaan na po yung mga gamit at kinakalawang na. At tinanong po itong baguhan na demonyo kay Lucifer, para saan yung mga martilyo at pako? Sumagot daw po si Satanas. Sabi niya, hindi ko binebenta yan. Ako lang ang gumagamit ng mga yan. Biglang na-curious po itong baguhan na demonyo. Tinanong pa niya, para saan ba yan? Ano ba ang epekto ng martilyo at pakong na yan? Dito po pinaliwanag ng demonyo, itong martilyong ito ay discouragement. Yan ang martilyo ng pagkasira ng loob. At yung mga pakong yan ay ang pako ng pagdududa. They are the nails of doubt. Kapag ginamit mo ang dalawang yan sa tao, sabi po ng demonyo, ang bunga niyan ay kawalan ng pag-asa. Discouragement plus doubt equals hopelessness. At sabi po ni Lucifer, yan yung last resort ko. Kasi kapag ginamit ko yan, parang patay na ang tao. Kapag kasi nawalan ng pag-asa ang tao, wala na siyang pagnanais na mabuhay. At kapag ayaw ng mabuhay ng tao, hindi na siya gagawa ng kasalanan. Kaya mas maganda na gamitin mo yung pabango ng pagnanasa. Yan yung nakakasira ng ugali pagkatao ng isang tao. Mas magandang gamitin mo yung kutsilyo ng galit kasi habang merong galit, ang tao makakapanakit. Gamitin mo din yung kutsara ng katakawan para dumami pa yung mga makasarili, yung mga ganid. Kapag ginamit mo kasi yung martilyo at yung mga pakong yan, kapag nasiraan ng loob ang tao, kapag nagduda siya, wala na. Tapos na. Hindi mo na makukuha ang kaluluwa ng tao. Kaya ang dalawang yan ay ang huling sandata ko. My dear friends, this is a good reminder that nothing paralyzes a soul more than hopelessness. Ito po ang ginawa ng demonyo sa mga alagad sa Kalbaryo. Nung pinako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, nawalan daw ng pag-asa ang mga apostol. Tumakbo sila, nagtago sila, tumigil sila. Sa pagkamatay ni Jesus, parang naging bangkay din ang mga alagad. Hindi naman sila ang pinatay pero sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo, para bang pumanaw na rin sila. Parang namatay din yung kanilang panaginip at tuwa. Kaya nga po sa ating ebanghelyo narinig natin, yung mga alagad, bumalik sila do sa dati nilang gawi, dati nilang pamumuhay, dati nilang trabaho. Nangisda daw sila. But at the lowest point of their life, the risen Lord appeared to them again. Nung daw nakita pa nga ni San Juan ang ating Panginoong Hesukristo sa dalampasigan, napasigaw siya. Sabi niya, ang Panginoon yon! It is the Lord. At dun lang sa narinig ni San Pedro, natauhan siya, nabuhayan ang ibang alagad. Lumakas ang loob nila. Ito po ang mabuting balita. Sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, doon magpapakita si Jesus. Mga kapatid,
magandang tanungin ang ating mga sarili ngayon. Ano ang mga sitwasyon sa aking buhay na para bang wala ng pag-asa? Bakit ba kayo nawawala ng pag-asa minsan? Dahil ba nawalan ka ng trabaho, tumataas ang presyo ng mga bilihin, ng krudo, tapos patong-patong pa yung mga utang mo. Ang malungkot na kwento, yung iba nga nangungutang para may pambayad nung iba nilang utang. Paulit-ulit na lang, ganyan yung buhay. Puro utang, bayad do sa utang. Parang walang katapusan. Kaya nga minsan nagtatanong sila makakaahon pa ba kaya ako? Makakabawi pa kaya ako? Hanggang ganito na lang ba ang aking buhay? Napakamalas ko naman. Kakasira din naman po ng loob. Di po ba? Pag nalaman mo, ay cancer ka. Ulit-ulit ka, pabalik-balik sa hospital, sa mga doktor. Minsan nauubos na yung pera mo. Nagsisimula ka magduda. Gagaling pa ba ako? Nakakapanghina din naman po ng loob kapag yung minamahal mo, paulit-ulit din sa pagkakasala. Araw-araw na lang. Sinasabihan mo, pinapaalalahanan mo. Pero ganun pa rin, nagpapatuloy. Parang araw-araw mas lumalala yung kanyang ugali. Nagtatanong ka, nagdududa ka. Magbabago pa ba kaya siya? Sakit din naman po, no? Kapag yung anak mo, alam mo, hindi na babalik kasi pumanaw na siya. Minsan, may mga ibang magulang na namatayan po ng anak. Ayaw nilang umuwi sa kanilang mga bahay kasi ayaw nilang makita yung kwarto ng kanilang mga anak na walang laman. Ayaw po nilang tingnan yung mga larawan na nandun sa salas. Kasi nasasaktan ang puso nila. Napapatanong sila, giging masaya pa ba kaya ako? Aminin po natin, minsan at madalas na-discourage din tayo sa nangyayari sa ating bansa. Ilang buwan na po, alam natin na merong flood control scandal. Pero meron bang mga malalaking tao, mga mataas sa posisyon sa gobyernong nakulong na? Di ba wala? Mag-iisang taon na. Bilyon-bilyon ang nawala sa ating pera. Daming mga tao, naghihirap, walang makain. Kaya ang dami po pessimistic, nagdududa. May pag-asa pa ba ang bayan natin? Aangat pa ba ang ating bansa? Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kasi kapag nararanasan natin ang panghihina ng loob at yan ay sinasamahan mo ng pagdududa, diyan na pumapasok ang kawalan ng pag-asa. Be careful. When your discouragement meet your doubt, there will be hopelessness. Okay lang naman po kung tayo masiraan ng loob paminsan-minsan. Okay lang naman po kung tayo ay nagdududa paminsan-minsan. Pero sana, huwag mawawala ang ating pananampalataya sa Diyos. Kahit katiting lang. Dahil ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung meron kang maliit na pananampalataya, kahit na isang buto ng mustasang pananampalataya, masasabi mo sa bundok, umalis ka, gagalaw, ang bundok na yan. Huwag ka mawawalan ng tiwala sa Diyos. At ano ang tanda ng iyong tiwala? Yung magpatuloy ka, magkasusuko. Kung susuko ka, sumuko ka sa Diyos. At ang mabuting balita, sa gitna ng ating mga kabiguan, sa gitna ng ating kawalan ng pag-asa, diyan dumarating ang muling nabuhay na Panginoong Jesucristo. Imbis na salubungin mo ang iyong lungkot, imbis na yakapin mo ang iyong pagdududa, bakit hindi mo salubungin, yakapin ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Nandiyan na sa harapan mo Hindi mo kailangan makita. Ang kailangan mo ay pananampalataya. Dahil pag meron kang pananampalataya, magiging maliwanag ang iyong mata. Faith opens your eyes to the presence of the risen Lord. Amen? Hindi mo kailangan ng malakas sa pananampalataya. Kahit na mahina pananampalataya, sapat na yan. Yan ang gagamitin ng Diyos para palakasin ka niya sa iyong panghihina. Kaya nga po mga kapatid, kung ikaw ay nawawala ng pag-asa ngayon dahil butas ang iyong bulsa, dahil butas ang iyong puso, dahil magulo ang iyong isip, patuloy ka lang. Just keep on moving, one step at a time, one day at a time. Tingnan niyo po si San Pedro at mga apostol. Lumabas sila, nagpatuloy sila, nagtrabaho sila. At habang kumikilos sila, doon natagpuan nila ang ating Panginoong Jesucristo.
Ang ganda nga po ng sabi ni Santa Teresa ng Lisieux. Saint Teresa of Lisieux taught us, she said, Jesus does not demand great actions from us, but simply surrender and gratitude. Yung iba kasi sa atin gusto makagawa ng mga malalaking bagay. Gusto natin agad milyonaryo tayo. Gusto natin agad malaki ang bahay natin. Gusto natin maganda agad yung ating mga sasakyan. Gusto natin maayos yung ating mga relasyon. Gusto natin mataas yung ating posisyon sa ating trabaho. Jesus does not demand great actions from you. But what the Lord is trying to find is a surrendered heart. Is a grateful heart. Marami sa atin sinasabi natin, suko na ako. Ang tanong, kanino ka sumusuko? Baka sumusuko ka sa demonyo. Oo, sumuko ka. Pero sumuko ka sa Diyos. Handa ka niyang tanggapin. At yan ang dahilan ng ating tuwa at pasasalamat. Don't ever forget that our worst enemy is hopelessness. Bakit ba nawawalan tayo ng pag-asa? Kasi meron kang pinagsasama. Ang sira mong loob at ang iyong pagdududa. Naway maging pinakakaibigan nating magpapalakas sa atin. Ang ating pananampalataya, kahit na yan ay mahina, basta't totoo lang ang iyong tiwala sa Kanya. Amen? Maniwala ka, hinahanap ka ng Diyos. Magpahanap ka naman. Kaya kapag wala ka ng pag-asa, huwag mong kalimutan na merong isang Diyos na hindi nawawalan ng pag-asa sa iyo. Amen. Tumayo po tayo. Nananatili sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan at gawin ang kanyang simbahan upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng paghihirap at pagsubok ng buhay. Tumawag tayo sa Kanya na may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nangangailangan naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang tinapay at
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng mga alay upang ang aming mga kinakahilingang bagay ay mapalitan ng pagnanais na iyong bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong panahon, aming pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kay isa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at iya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tubig ng buhay sa dahanan ng may kapal. Bagong pag-asa sa aming nagkasala. Hallelujah! Si Kristo ay hinalay na magsalong masaya-saya sa bukal ng pag-asa. Tubig tumanoy ka sa dahanan ng sanlibutan, sala'y hugasan ngayong mapagkailanman. Hallelujah! Si Kristo ay hinay na magsalong masaya-saya sa bukal ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagatin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po, ang kawalan ng pag-asa ay nagmumula po sa dalawang karanasan.
ang pagkasira ng ating mga loob, discouragement, at ang pagdududa or doubts. Hindi natin maiiwasan na masira ng loob, malungkot, ang magduda. Pero sa gitna ng ating mga kabiguan, ng mga mahihirap na karanasan, huwag sanang mawala ang ating tiwala. Ang tiwala ay isang kalagayan, isang relasyon sa Diyos. Kaya ikaw ay nasisira ng loob, kaya ikaw ay nagdududa dahil napuputol yung iyong ugnayan sa Diyos. Walang ibang makakaputol ng iyong relasyon sa Diyos kung hindi tanging ikaw lang kapag nagpapatuloy ka sa pagkakasala. Mabuting balita, kahit na lumayo ka sa Diyos, kahit na ikaw ay maligaw, mawala o magwala, palagi kang tatawagin ng Diyos. Palaging magpapakita at magpaparamdam ang Panginoon. Kung hindi mo siya makita, makinig ka. Ang ating mundo ngayon nababalot na sa kawalan ng pag-asa. Hindi natin alam kung magiging mas maayos ang ating buhay, kung babalik sa dati ang mga presyo. Pero isang sigurado lang na hindi tayo papabayaan ng Diyos. Huwag mo nang dadagdagan ang pagkasira ng loob ng ibang tao. Be an instrument of hope. Maging daan ka naman ng pag-asa ng ibang tao para mas sumaya at gumaan ang ating karanasan dito sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.